usa ka magbaligya sa usa ka lugar nga nagkalaing-laing kultura. Kung saan nimo pagsiguro nga ang imong mga produkto ug serbisyo makahatag og respeto. Ano, intensila na mga customer. Ako mo doon sa Ado mo doon na rin sa akong baligya. Ako ito mahaling na ano siya ka na. Bana? Tinon. Intensila siya pa rin. Doon ka rin siya. Ano siya? Kapalit ko. Makapalit. Kano ba? Kung saan nimo pagatubang kung palit nga musaka ang presyo sa inyong mga paninda, kung saan nimo mapadali sa tindahan sa inyong mga souvenirs. Wala ko ang mga kwarta sa paninda. Kuhaan lang. Nangangay lang. Sa presyo mo lang. Mahal akong baligya. Ako pagkumpra. Mahal akong pagbaligya. Kuhaan sila nga mahal. Kuhanan lang. Mahangya lang sila. Ginakmay lang. Tapos, kung 5 ang akong patong, pangyaw na ako siya dos. Kaya 3 ang ako. Ano sila mo? Last na nga pangatano sa inyo. Saan nimo pagatubang sa customer nga sige hangyo nga sobra-sobra na bisan dili na bata. Kung saan nimo to pagatubang? Kadang sige hangyo nga customer nga sobra-sobra dili ka hangyo. Kuhaan lang. Nangangay lang din sa kaya 5 akong patong. Paano ako sa pangyaw ako siya dos. 3 ang ako. Kung sobra-sobra gidi lang panghagi ba hangyo kung saan pag Sumpra na yun. Ikuan na yun siya para nakatutunan. kuan gihapon para na nagip nga pala. Ano? Kuan man. Isa mo sa sila. Asa sila magpalo. Asa mo. Kailan lang sila kaya. Kasi ito lang. Thank you kayo. Thank you guys sa pagkali mo sa ating pag-interview. Thank you. So, naakoy ay ma'am, pwede sa paila-ila sa I am Snera O. Umar. I am currently the Barangay Secretary of Panang Waolano del Sur. So, naakoy pangutana ay naakoy tulong nga pangutana sa inyo, ma'am. Ang una kay pagserbisyo sa publiko. May usa ka residente nga nareklamo nga dili patas ang paghatag sa serbisyo sa inyong opisina. Usaon nimo kini pag-atubang nga patas og subay sa balaod? As a Barangay Secretary ng Panang is madaming beses na akong nakaranas or naka-encounter na madami, not just one, pero always may nagrereklamo na it's either family or mag-asawa or kahit yung mga residente talaga doon nagrereklamo sila na when it comes to pagbigay daw ng ayuda is hindi patas. Kumbaga, nagrereklamo sila in a way na sinasabi nila na ang ayuda daw is nauuna yung malapit kay kapitan or kay kagawad or sa akin. As their barangay secretary, ini-encourage namin sila in a way na hindi naman nasa amin yung listahan. Ini-explain namin sa kanila na ang pagbigay ng ayuda is hindi nakaayon sa gusto namin. Hindi dahil relatives kita is pwede kitang bigyan ng ayuda. It's either kung nasa lista ka is makukuha ka, and ini-encourage namin sila na when in terms of mga interview, mga survey, is magpa-survey sila o magpa-interview sila para next na may ayuda is masali na sila. So, ang ikaduha kay pagpatuman sa balaod o pagsukat sa publiko. Ihatagan ka og responsibilidad na ipatuman ang usa ka balaod nga dili popular sa mga tawo. Unsaon nimo pagsabot sa kahinungdanon niini og pag-atubang sa mga pagsupak samtang masiguro nga masunod ang balaod? So, in our barangay Panang, bago talaga yung rules na naganap namin doon, which is ang mga residente ng Panang Waolano del Sur, bawal na silang magtali ng mga animals nila sa national and elementary school. As you all know, or may iba na hindi alam, ang aming barangay ay malapit sa
school, ng high school at elementary, and some of residents is doon nagtatalik ng kanilang mga hayop. So in that way, nagpalaganap si Kapitan, and nag-agree naman kami lahat ng barangay officials na magpapatupad kami ng batas na bawal nang magtali ng any hayop, it's either kambing or baka sa school, kasi may penalty na 500 first offense, 1K second offense, and third offense pag hindi pa rin sumunod sa batas is 5K, and ma-i-report nyo siya sa police station. Okay, thank you. Ang pangtulo kay ethical decision making. Kung makita nimo ang imong kauban sa opisina naghimo og dili patas nga binuhatan, unsa ang mga lakang nga imong buhaton aron masulbad ang isyu sumala sa ethical nga pamantayan o regulasyon. As again, Barangay Secretary of Panang, I've been encountered that situation where mga friends ko or mga relatives ko is hindi sumusunod sa batas, which is bawal iuwi ang mga equipments, bond paper, yung mga ginagamit sa barangay, bawal talaga yung iuwi. And then, as their barangay secretary, ini-encourage ko yung mga kasama ko na yung gamit ng barangay is pang barangay lang siya. So kapag ini-encourage ko din sila na sana imbis na bawasan, dagdagan nila yun. And I always told them then na pag hindi pa nila ginawa or tinigilan yung gawain nila, na which is inuuwi nila yung mga equipments na dapat ay sa barangay lang, is sasabihin ko na kay Kapitan, which is si Kapitan na ang kakausap sa kanila. So in that way, hindi ko napapalaganap ko yung ethical decision, which is yung tinitimbang ko yung decision ko both sides, sa side ko as their barangay secretary and sa side din ng mga kasama ko. That's it. Thank you so much, ma'am, sa pagsubag sa tulong nga pangutana. Thank you. Nakoy tulong nga pangutana sa inyo, ma'am. Ang una kay pagkakaiba ng kultura sa klase. May mga estudyante yung galing sa iba't ibang kultura at ang ilan ay nahihirapang makihalubilo sa grupo. Paano ka makakalikha ng isang inclusive na kapaligiran na may respeto sa kanilang kultura habang pinopromote ang pagkakaisa? Anyway, ako si Mrs. Suraida Omundas, isang public teacher sa Muslim Village Elementary School. So, ano yung pangutana mo, Dal? Una kay pagkakaiba ng kultura sa klase. May mga estudyanteng galing sa iba't ibang kultura at ang ilan ay nahihirapang makihalubilo sa grupo. Paano ka makakalikha ng isang inclusive na kapaligiran na may respeto sa kanilang kultura habang pinopromote ang pagkakaisa? Okay. Kailangan mayroon kang mga rules sa school na kapag binastos mo yung kultura ng kaklase mo na hindi mo ka katulad ng kultura, ay may mga kaparusahan. At isa pa, mayroong mga activities dapat na nagpapakita ng pagkakaisa, respeto sa cultural diversity, kung tawagin nyo, mga magkakaiba-ibang kultura. Kailangan kung ano yung ayaw ng kultura na, kung ano ang ayaw ng kasama mong iba ang kultura, irespeto mo. Magre-respeto ka na. Next. So, ang ikaduha nga pangutana kay autoridad at social norms. Paano mo haharapin ang isang estudyante na sumasalungat sa iyong autoridad sa harap ng klase para mapanatili ang respeto at disiplina na hindi minamalit ang estudyante? Kailangan magkaroon ang isang teacher ng mga bata sa loob ng classroom. Halimbawa, kung may isang estudyante na bastos, hindi sumusunod sa mga rules ng isang guro o mga rules na under sa DepEd order, na kailangan ikausapin yung ibigay sa principal yung problema ng bata. Kausapin ng principal yung problema ng bata. Kung hindi masolusyonan ng guro, kasama ang parents, kasama ang mga magulang ng bata. At kung sakali man na hindi niya
mabago yung sarili niya, hindi niya ma-absorb yung mga batas na kailangan niyang sundin sa loob ng classroom, siguro may mga ano ba yun? May mga kaparusahan na ng kapantay sa mga kasalanan na ginagawa ng isang estudyante na hindi mahirap disiplina, hindi sumusunod sa mga walang values, walang good manners and values, good values. Next. Ikatulo, last. Hamon sa paglahok sa komunidad. Paano mo hahamunin ang iyong mga estudyante na makibahagi sa mga isyu sa komunidad tulad ng kahirapan o karapatang pantao? Okay. So, kami na mga teacher sa lugar na tinuturuan namin, gumagawa kami ng mga campaign na pinupuntahan namin, house to house namin yung mga bahay na alam namin na may mga out of school youth na mga bata na hindi pinapag-aral ng mga magulang niya dahil sa kahirapan. So ganyan namin ang mga bata na mag-enroll sa school, or kung nagpas na yung edad nila na pinapa-enroll na, pinipilit namin silang iniinganyo namin silang mag-enroll sa ALS para kung sakali man na ma-survive nila yon, at least magkakaroon sila ng magandang buhay. Kasi may mga parents na walang masyadong kaalaman sa education, so kapag mahirap sila, hindi nila kayang paaralin yung mga bata, mga anak nila, na inuutusan lang yung mga anak nila, pinapabayaan yung mga anak nila na magtrabaho sa murang edad. So, yun ang obligasyon namin bilang guro na mag-campaign, mag-inganyo sa mga magkaroon ng mga seminar sa mga parents na sabihin sa kanila na itong kahirapan na dinadaanan nyo kung ayaw hindi papaaral yung mga anak nyo habang buhay sila magiging mahirap. So, kung mapilitan sila na mapag-aral nila yung mga anak nila sa tulong ng gobyerno, na may hangganan yung kahirapan. So, kung makakaiwas sila sa kahirapan na yun, siyempre yung lugar na mawawala sa medyo malilis yung mga poverty, yung kahirapan na sinasabi nito. So, thank you sa pagtabag sa akong tulong nga pangutana, ma'am. Karon wala ko mag-interview sa ganin vendors o government employees. So na ako nakita nga tricycle driver nga atong interview. So let's go. So, karon guys, siya akong nakita nga tricycle driver nga interview nako. Yeah, ang sa ganin pangalan? Ken. Ken. Ulit na? Oo. Ken Lora. Ken Lora. So, napoy tulo nga pangutana sa imo haya. So, ang una kay pagrespeto sa kultura. Ay, joke lang. Mali di ay. Sige. Sa ang una kay pag-atubang sa otoridad. Gipara ka sa usa ka traffic enforcer para sa usa ka violation nga sa imong huna-huna wala ka man naghimo. Unsaon nimo pagdala ang sitwasyon samtang girespeto ang otoridad og giprotektahan ng imong katungod. Kinahanglan gid nga mahunong ka. Kalmado nga mangutana sa enforcer kung unsa man imong violation. So kato Kaya itong unsaon nimo pagdala ang sitwasyon samtang girespeto ang otoridad og giprotektahan ng imong katungod. Ada gito. Mahunong ka og pangutan-on nimo ang enforcer kung unsa man imong nahimo nga violation nga wala man kay kuan. Nakita nga imong violation. So ang ikaduha kay epekto sa transportasyon sa komunidad. Adunay diskusyon sa inyong barangay nga bawalan ang mga tricycle sa pipila ka lugar aron makahuna
maay makunhoran ang traffic. Unsaon nimo pagatubang niini nga kabalo ka nga apektado ang imong panginabuhi og sa ubang driver. Itong nabawalan ko sa Kaming grupo masahero, pag aning lungsod sa Kalilangan, pinahatagan sa municipal ang mga tricycle driver nga area nga kahulatan nila sa ilang mga pasahero. Maunay ilang solusyon sa nga medyo kuha ng traffic sa kuwan jalan. Ito lang ang kaduha. Lain mo to ba? Wala na. Sige. Ilas na ni katulo. Pag-serbisyo sa laing-laing customer. Usahay naay mga pasahero nga dili makabayad sa tibuok plite. Unsaon nimo pagbalanse sa imong kaloy ug sa imong panginahanglan nga makakwarta? Nandigid naman di kayan. Kasagara nga umasero. Mauna yung mga kuwan. Pero kanang pare anak nga kuwan. Kinanglan yun nga sa driver nga kuwan. Kalmado piramente dili init ang ulo. Kay usahay na po pasero nga mo lagi ko ang kwarta. Kinanglan yun din mo nga dawaton. Kaya di lang siya nga kuwan. May. So, Pasan? Ito lang. So, salamat kayo sa pagtubag sa akong tulong nga pangutana. Para ra pud sa amuhang performance sa among sinahan. Thank you kayo. Ready? Go. Ulit. Yakin ko. Kay kayong. Ulit. Activities na take two.